Isang magandang araw, mga boss amo. Alam ko na maraming nabitin sa part 1 ng Kape Supero series, kaya wala nang kuskus balungos. Simulan natin sa isa sa mga challenges na kinaharap namin. Silakan. Naglaan ako ng 15 minutes upang i-desensitize si Lakan sa van. Si Lakan Dula ay hindi pa nakasakay ng van. Ito ang kanyang first time. Kaya naman, ubod na lang ang kanyang pagpapumiglas palayo. Sa edad na 11 months ay talagang malakas si Lakan. Kayang-kaya niya akong batakin pababa. Wag lang siyang makasakay ng van. Hindi kaya ng puro leash pressure. Hindi naman nuubra ang treats dahil si Lakan ay hindi food-driven. Kaya ang ginawa ko ay pinaakyat ko muna sina Lucas at Lapu-Lapu. Ang dalawang ito kasi ay sanay na sa pagsakay ng van. Ang nais ko ay makita ni Lakan na safe naman umakyat ng van. At noong nakita na ni Lakan, ay ginamitan ko na ulit siya ng leash pressure. Nagbatakan kami hanggang siya ay bumigay. Sa wakas, si Lakan ay nakaakyat ng van. Inulit namin ang exercise. Bumaba ulit kami at umakyat. Ginawa namin ito ng ilang beses hanggang sa maging confident si Lakan. Pagkatapos ng exercise ay bumiyahe na kami papunta sa March and May Cafe. So ito lang si Lapu-Lapu, si Lakan, and si Lucas, puno na. Then si Michael at si Rodel. Ayan o. Walang upuan kasi sabi nila malapit lang daw eh. Diba? Saran natin. Follow the leader. Malapit nga lang naman talaga ang March May Cafe. Para ka lang pinabili ng suka sa tindahan. At malapit nyo nang matunghayan ang pangalawang challenge. Nandito tayo sa Barangay Banay-Banay, Amadeo. Sa taas, nandun yung March and May Cafe. At nandun ang may-ari. Kaway! Yan. Oh. So magkakapit tayo dito kasama tong ating mga dogs. Pagbaba pa lang ay ramdam ko na ang tensyon ni Lakan. Sa laki niyang aso ay para siyang isang basang sisiw. Ang asong confident ay proud ang body language, nakataas ang ulo at maganda ang tayo. Si Lakan ay ang kabaliktaran. Ngunit ito ang pinaka hindi ko na-anticipate. Ako, ito na naman, challenge, hagdan. Challenge. Habang si Lucas at Lapu-Lapu ay swabe ang pag-akyat, itong si Lakan ay ang kabaliktaran. Marahil ay marami ang makaka-relate sa challenge na ito. May mga nagme-message kasi sa akin na ang aso daw nila ay takot umakyat sa hagdan. At kung minsan naman, ang aso daw nila ay hindi takot umakyat, ngunit takot bumaba. Ano daw ang dapat gawin? Una sa lahat, sa asong takot, ang boss amo ay hindi dapat mas takot o hindi dapat mainis dahil ang aso niya ay takot. Kailangan si boss amo ay confident at kalmado at dapat ay may lakas na kayang higitan ang lakas ng kanyang aso. Sa kaso ni Lakan na hindi food-driven, kailangan ang leash pressure at encouragement o motivation upang siya ay umakyat. Ekstrang ingat ang kailangan dahil sa lakas ni Lakan, kapag siya ay natakot at biglang tumakbo pababa, maaari kang madisgrasya. Pinababa ko ulit si Lapu-Lapu upang makita ni Lakan na safe naman ang pag-akyat. At pagkatapos nun, ay umupo ako sa baitang ng hagdan at dahan-dahan ko siyang hinihila. At sa tuwing siya ay hahakbang, binibigyan ko siya ng affection. Ganito ang ginawa ko hanggang maramdaman niya na safe siya. Tuloy-tuloy hanggang kami ay makaakyat sa second floor. Yes. 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 Alright. Sa wakas ay nakaakyat na kami. Hindi muna agad kami pumasok sa cafe. Okay, nandito na kami sa taas. Si Lakan, first time. So, first time sa hagdan, first time sa lahat. Kaya masyadong stress. Si Lapu-Lapu, very good. Si Lucas, very good. Pinababa ko muna ang tensyon ni Lakan. Pinainom namin sila ng tubig at habang kami ay nagpapahinga, unti-unti nang dumadating ang mga followers ng Supero na nakapanood ng announcement. Lapu, Lucas, Ako order
Kayo na ba kayo? Opo. Sir, Ano po? pinuntahan ko namin kayo. Talaga? Ito, paborito kami si Lucas. So, nag-announce tayo, si Sir, pinuntahan tayo. Galing kayo ng Nubali. Nubali po? Hindi ko kayo na-chenpuan sa Nubali last time, kaya sabi ko gusto ko silang makita. Taga-das. So, sa announcement din? Oo. Tsaka sa live kanina. Nanood ka rin na live. Okay, salamat po sa pagpunta. Ito na ang pangatlong challenge. Ano ang magiging behavior ni Lakan at Lapu-Lapu kapag naka-close encounter sila ng ibang tao? Ang aming objective ay mailagay ang 3 kong aso sa entablado na kasama ako at ang aking mga dog keepers. Kailangan ay sila ay kalmado upang ang lahat ng lalapit ay magkaroon ng moment sa bawat isang aso. Nauna, si Lucas. Si Lucas ay garantisado at subok na hindi magmi-misbehave sa ibang tao o kahit sa bata pa. Sumunod kong pinaakyat si Lapu-Lapu na malapit nang magaya ang behavior ni Lucas. At ang panghuli kong ipinasok ay si Lakan. Hindi matimbang ni Lakan ang kanyang katawan dahil hindi siya sanay sa tiles. Dagdag ingat kami sa pag-handle kay Lakan dahil ang sabi ko nga, ito ang kanyang first time. Ito, pwede itong halikan. Ito, alabay. Alabay, hangal. Ito mo lang alabay. Sa wakas ay nasa entablado na ang 3 kong aso. At kahit sa dami ng tao, wala naman isa sa kanila ang nag-misbehave. Si Lucas ang motivational dog sa 3. Siya din ang madalas ko na pinapahawakan. Intentional ko itong ginagawa upang makita ni Lapu-Lapu at Lakan kung anong ugali ang dapat nilang iasal sa harapan ng ibang tao. Habang tumatagal ay parami ng parami ang mga tao. Mayroong nanggaling pa ng Lipa City. Dumayo sila sa Amadeo upang masilayan lang ang supero. Unlimited din ang mga pictures na nakuha ng mga dumalo. At makikita mo sa mga mukha nila ang ligaya na makita ang mga aso ng supero. 1 oras lang ang plano namin na tagal sa loob ng cafe. Kaya naman sulit na sulit ang 1 oras na ito sa lahat ng dumalo. Bibihira din kaming makalabas ng supero, kaya kami din ay sinulit na ito. Sa aking pag-iisip ay natuwa ako. Nagbunga kasi lahat ng mga paghihirap namin upang maging well-behaved dogs ang mga aso ko. Kagaya na lang ng barumbadong si Lapu-Lapu, na kahit nakikipagbardagulan sa ibang aso, ay isa palang mabait na aso sa ibang tao. Ganon din ang imahe na gusto kong matutunan ni Lakan. Alam ko na sila ay bred to defend vast territory against predators. Pero para sa akin, ang supero dogs ay dapat makatulong sa taong malungkot para madumbalik ang kanyang saya. Mapukaw ang stress ng mga taong makakita sa kanila at higit sa lahat, maging ehemplo ang supero na kapag may disiplina pala ang aso o ang aso ay fulfilled, ang boss amo at lahat ng tao ay maligaya. Sa husband and wife na owner ng March and May Cafe, maraming salamat sa pagtanggap sa supero at sa mga dumalo sa aming mga boss amo. Maraming salamat po. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.